Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa ABS-CBN News. Very revealing ito tungkol sa deliberation ng BICAM report noong 2025 budget. Akala ng karamihan ang in charge Senator po sa Senado at Congressman Saldico sa Kamara. Kasi sila yung dalawang chairman. Ito, napag-alaman na hindi pala nila pinayagan si Senator po na mag-participate sa discussion. So, sino lang ang naging in charge? Kamara lang, si Saldico lang. Ito, article, Congressman Puno apologizes to Grace Poe for linking her to BICAM report on 2025 budget bill. House Deputy Speaker Ronaldo Pono of Antipolo has apologized for linking former Senate Finance Committee Chair Grace Poe to the final draft of the 2025 budget, saying he has since found she had not been allowed to participate in bicameral conference committee deliberation. Very powerful, oh. Huwag kang sasali, kami lang ito. Wala siyang magawa, di. Ganun ba yun? Grabe. At a press briefing on Wednesday, Pono said he wanted to apologize to Grace Poe, in front of everybody for his comments about the 2025 budget. Okay, pasalamat tayo dito kay Congressman Pono. To me, parang matinong kongresista ito. Gusto niya ng transparency. Kini-question niya yung nangyari sa 2025 bill. Yung final draft, kini-question niya. At nung una, ang sinisisi niya, Poe and Saldico. Ngayon, nalaman niya, very shocking na it's a pera si Senator Poe. So, ibig sabihin, Saldico lang ang naging in charge. He said, however, that the process of determining accountability on the matter should continue even in the Senate. Sabi niya, I don't think that has been completely resolved yet. Correct. Wala pa. Huwag tayong titigil. Mag-iingay tayo sa 2025 national budget na yan. Paano nila naisingit yung ang daming billions of pesos? Pera natin yan. Kaya salamat, Congressman Pono, Congressman Toby Chanco, pati na rin si Congresswoman Laila de Lima. Binabanggit din niya, dapat may siwalat yan. Hindi pwedeng tahimik. Hinahanap nila yung small committee report na up to now, hindi nila maipalapalabas. Bakit? Takot sila, may tinatago. Transparency naman kaya. Ngayon 2026, gusto nila transparent na kunuhay. Dahil pera natin yan, makialam daw tayo. Pera din natin yung 2025. Makialam din tayo. Bakit ayaw ilabas yung small committee report? Habi talagang mga nangyayari sa bayan natin. I don't think that has been completely resolved yet. Sabi niya, he said of questions on changes between the budget bills approved by either House of Congress and the one sent to the palace for the President's signature. So, from BICAM report, itra-translate nila yon into GAB, General Appropriations Bill. So, yung bill na yon ang ipinadala sa Presidente para pirma niya. Nung napirmahan niya, yun na yung batas, Act, General Appropriations Act. So, lumalabas ngayon yung paggawa ng final draft
from BICAM report to GAB, yung bill, hindi nakasama si Senator Grace Poe. Sinakuan na lang sa Kongreso, Kamara na lang. So tama yung sabi ni BP Sara bago siya nag-resign as DepEd Secretary. Dalawa lang ang nagko-control budget ng Pilipinas, Romualdez and Saldico. So, salamat po, BP Sara. You made the right choice na nag-resign. Para ngayon, open na kayo, libre na kayong batikusin ng administrasyon ito. Ano pa? Puno said, the chairperson of the House Committee on Appropriations had been replaced by somebody very competent and beyond reproach. So, di ba, biglang inalis si Saldico? Pinalit si Madam Chair Stella Kimbo. Yun na yun. Mga blank items na pilapan na, padala na. Sayang, hindi natuloy yung oral arguments sa Supreme Court nung April 1, 2, and 3. Para haharap sana, special mention si Madam Chair Stella, haharap doon. Kaya lang, napatigil nila, na-postpone. Hanggang ngayon, wala na. So wala, may aasahan pa tayo doon sa petition na sinampa ni na Attorney Vic. Parang wala na. September na ngayon. Matatapos na ang taon. Wala na. Pera natin yun. Tapos ngayon, 2026. Gumawa ulit ng budget. Dapat natuto na sana. Ay ngayon, wala, palpak pa rin yung NEP pa lang national budget pa lang, hindi pa na-scrutinize ng Kongreso maigi na pag-alaman, palpak, ang daming singit na naman. Mismo ang Pangulo, inamin niya na maraming naisingit. Ang DBM Secretary, doble, triple, inis na daw siya. Sino bang gumawa noon? Nako, may sumisindikato talaga sa loob. Anong ibig sabihin nun? Wala silang takot. Kayang-kaya nilang mga nakopo, kaya gawin natin ito para napunduhan ang mga project na natapos na, pinasok pa rin sa budget, pinondohan ulit, pag nakalusot, tiba-tiba na naman ang pulsa. Grabe. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area sa gitamnan ni Junil og kape, so karon ako siyang bisitaon. Sumuna ni ang kalawmon sa iyang bangag. Daang gimix og iti og puradan. So, ito nang tabunan. So muna ni ang sidling nga nahatag sa iya nga tag 25 pesos ang kada isa ani. So 600 na ni kapunuan ang tanom ni Junil. Kape. So mopod ni ang unang tanom ni Junil nga kape. Muni siya ang isa na kabulan kapin. Sa suporta sa kape ug sa naghatag sa suporta. Salamat po sa Ginoo nga nakatarong gyud mig kape. Pila na gani ni kapunuan ang imo nga kape? 550 tanan. Mahuas mi sa kalisod, pinaagin ini makapaeskwela na mi sa amo ang mga anak.
So salamat kaayo. ug salamat. Muna ning bagong tanom ni Junil.